Mr. Alden Richards, abay matapang na talagang sinupalpal ang ilan sa mga bashers at detractors nito. Aba, first time gawin to ni Alden ng live. Ang lahat ng yan ay pag-uusapan natin. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo, of course, magpatuloy sa ating updates for today's video, of course, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. So this time, ito na pag-usapan natin si Alden. Bago tayo pumunta doon sa ating topic for today's video, ay mandami po mga good news, itong si Alden. Una, si Alden Richards po ngayon as nasa proseso po ng pag-move niya sa bago niyang bahay. Wow! So, Alden Richards revealed that he's already in the middle of moving into his new home. Alam po natin na napabalita na nagpapatayo po ng sariling bahay si Alden. Mukhang ito na ata ang simula na talagang mag-aasawa na si Alden. The 33-year-old Kapuso actor shared the news during Scavolini's showroom grand opening of Proscenium Rockwell, Makati City last September 17, 2025. Actually, parang ito na nga din yung launch. Alden told the press, including PEP-PH or Philippine Entertainment Portal, referring to his announcement, Alden has kept most details about the move under wraps, sharing only snippets on his Instagram stories and resharing interior designer Patrick Henry Kaunan post. He hopes to move in early next year once the renovation are finished. Alden said, "Everything is being done under covers. I just repost the Instagram story of my very good friend, the very loving mom, the very great interior designer Pat Kuanan." Magaling tong interior designer na to. He's the one who introduced me to all of this, and I'm just so happy that Scavolini Italian Home Furnishing Company is going to be part of my home soon. Wow! Probably, I'll be able to move early next year po. Alden says he's chosen a bungalow-style house after about 6 years of condo living. He explained, "It's a house, yes, kasi parang of course I really appreciated living in a condominium, but eventually kasi parang I think I've lived in a condominium for almost 5 years, and then right now parang it's about time tumira naman ako sa bahay talaga, pero dito pa rin sa Manila." Kasi 'di ba yung condo niya is malapit po 'yun sa GMA kung saan siya nagwo-work. Alden didn't say which city area or neighborhood he's moving to. Secret lang kung saan, malalaman nyo rin yun soon, he said. Alden also assured that the money of her house didn't came from corrupt government funds, stressing it was earned honestly. Ayan, Alden told the press, disclaimer, everything came from hard-earned money and clean money. So, hindi tayo sasabit dyan. Kaya talagang alam mo, pinag-uusapan yung mga banat ni Alden. Tuloy sinasabi ng mga netizen na si Alden daw bumabanat sa mga gobyernong korap, at isa sa mga pinariringgan nito ay si Mr. Arjo Atayde. Yun tuloy yung sinasabi ng ilang mga tao kahit na wala namang sinisingle out na name si Alden, kasi parang lahat po yun ay patungkol dun sa mga korap na gobyerno, hindi lang sa isang politician, di ba? Kasabay nga nito ay in-announce din po ng GMA Entertainment News na bibigyang buhay ni Alden Richards ang kwento ng isang marathon runner na may kondisyong dystonia sa magpakailanman. Mapapanood si Asia Multimedia star Alden Richards ngayong Sabado sa real-life drama anthology na Magpakailanman. Sa episode na pinamagatang A Runner to Remember, The Jerome De Castro Story, ay gaganap si Alden bilang isang marathon runner na may kondisyong dystonia. Ang dystonia is isang movement disorder kung saan nagkakaroon ng involuntary muscle movement ang isang tao. It's just so happen na yung kanyang cervical, so it really involves the spine. Yun kasi yung parang isa sa pinaka-crucial part na katawan natin, the spine. Kasi nandyan lahat yung balance, yung movement, mobility, and etc. Sabi po ni Mr. Alden Richards. Si Alden Richards ay Jerome, isang marathon runner. Bilang paghahanda, nakausap ni Alden si Jerome De Castro. Ang tanong, isasadula niya ang talaga
walang buhay. Ang maganda lang dito sa story niya, despite his condition, marathon runner siya, I've never played a role with such condition. I was given a chance na makausap siya before we started taping, sabi ni Alden. Makakasama ni Alden sa episode si Kapuso actress Sanya Lopez sa personal daw niyang request na makapareha sa MPK. Syempre nakakatuwa, first time namin magkatrabaho pero hindi niya pinaramdam sa akin na first time. Reaksyon ni Sanya sa pagpili sa kanya ni Alden. Dagdag pa ng actress na dapat daw abangan ng ipapamalas na acting ni Alden sa episode. May mga intense sa eksena, may mga iyakan, especially sa kanya. Lahat ni Sanya nagaganap bilang supportive na asawa ni Jerome na si Geraldine. Abangan ang natatanging pagganap ni Alden Richards as a runner to remember, the Jerome Castro story this coming September 27, 8:15 p.m. sa Magpakailanman. So, naka-live stream po sila sa Kapuso Stream. So, mapapanood nyo po yan soon, no ba? Si Alden Richards para personal na namili dito kay Sanya Lopez sa makasama niya dito po sa very special episode na ito, ha? Ibang klase ka, Alden, ha? So, this time, ito, napag-usapan natin kasi naging palaban si Alden Richards sa mga eksenang ito. Panoorin natin ang video na ito. I mean, to the detractors and bashers, my only question for you guys is, what have you done lately to make a difference in the society? Tingin-tingin din sa salamin pag may time. Okay? So, si Alden Richards ay palaban sa maninira. Tingin din sa salamin pag may time, sabi niya, no? May pinapatamaan si Alden Richards sa kanyang komento matapos ang performance ni Zeus Collins at Faith Da Silva sa isang dance reality competition na siya ang host. Say ni Alden, gusto ko lamang i-highlights ang nangyari na very dominant nowadays, which is feedback, a very available feedback every time we do something. But I'd like to believe talaga that reaction fuels intention. Dun sa intention ng ibang tao sa'yo, it only fuels that, depende kung paano ka magre-react towards it. Dito nga ay tinibok na ng aktor ang parehong mensaheng gusto niyang iparating. Kaya to everyone, I mean to detractors and bashers, my only question to you guys is that what you have done lately to make difference in this society. Tingin-tingin din sa salamin pag may time, no? Sa mga bashers dyan. Hindi lang si Alden ang may pasaring sa mga bashers. Maging ang isa sa mga hurado na nagsabing dance show na si Marian Rivera ay nagkomento rin. Sabi niya, sa mga tao na napakadaling magsalita ng mga masasakit na salita, ayan, na hindi nila alam ang epekto sa mga taong pinagsasabihan nila. Isa si Alden sa mga sikat na artistang lagi ring nababash mula sa pagkwestiyon sa kanyang gender, pagkaling kay Maine Mendoza, hindi pagbanggit kay Catherine Bernardo sa acceptance speech at marami pang iba. Pero marami pa rin ang bilib sa tibay ng loob ng aktor. O, diba? Tama naman yung sinabi ni Mr. Alden Richards, this is gonna be the best time. Alam niyo, lately, nagiging matapang si Alden, ha. Una, nakikipaglaban siya sa mga corrupt government. Talagang binoboses niya yan, ano. Ngayon naman, pinaringgan niya yung mga taong kala mo mga perpekto sa social media na kung makapagsalita, no, sa mga vloggers, sa mga artista, na akala mo mga perpekto sila, na akala mo wala, napakahusay nilang ginaganapan ang pagiging isang mamamayang Pilipino. Ang sinasabi ng mga bashers, huwag kayo mag-video para hindi kayo mabash. Ay nako, ang hirap magpaliwanag, ano. Pero sabi nga ni Alden, tingin-tingin din po sa salamin. No, tama yung sinabi ni Alden. Tingin-tingin din sa salamin. No, bago po kayo mambash at bago po kayo manlait ng ibang tao sa social media. That's the best message that we need to comprehend. Tama yung sinabi ni Alden at tama lang din ang pinaglalaban ni Alden Richards. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.